Takot ka ba sa math? Circumference of a circle tayo. Sa pagkuha ng circumference ng circle, meron tayong dalawang formula. Una, circumference is equal to pi d. Yung isa naman ay circumference is equal to 2 pi r. Bakit dalawa? Okay. So, halimbawa, ito yung circle natin. Si teacher kasi nagbibigay minsan diameter, minsan radius. Kaya pag hindi mo siya napansin, magkakamali ka ng pag-solve. So, ang diameter ito, kung ito yung center ng circle, ito yung diameter mo, yung isang buo na yan. Okay, from point to point doon, na dumaan sa center. Ito namang radius mo, mula sa center hanggang doon sa point ng circle. So, kung mapapansin mo, kalahati ng diameter ang radius. Kaya ganyan yung formula niya. Okay? Yung pi naman natin, meron na yung value. 3.40 yan. I-memorize nyo na yan. So, bigay tayo ng example. For example, ito, 4 centimeter ang diameter mo. So, ang gagamitin mo itong pi times diameter. So, kung ang pi mo ay 3.14 times yung diameter mo is 4. So, 3.14 times 4. Okay, 4 times 4 equals 16, carry 1. 4 times 1, 4 plus 1, 5. 4 times 3 equals 12. So, 12.56 centimeter. Okay. Depende yan kung inches yung sagot mo dahil dito centimeter. Okay, halimbawa naman, ito naman yung 2 pi r. Halimbawa 4 din ang given pero ito naman ay radius, hindi diameter, kaya hindi sila magiging pareho ng answer. So, yung 2 mo, 2 times 3.14, ito yung pi, tapos times sa r mo na 4. Okay, tanong. Kailangan ba ito yung unahin mo, yung 2 times 3.14 o pwede yung 2 times 4? Okay, pwede yung 2 times 4 kasi ito yung tinatawag na commutative property of multiplication. Okay, so ibig sabihin kahit ano, pag lahat multiply, pwede mong unahin. So, para maging madali, yung 3.14, ita-times mo na sa 2 times 4 para isang number na lang siya. 2 times 4 equals 8. Okay, so 8 times 4 equals 32. Carry 3. 8 times 1, 8 plus 3, 11. Carry 1. 8 times 24 plus 1, 25. So, 25.12 centimeter ang magiging answer mo kapag ang radius mo ay 4 cm din. Simple lang, di ba? Kaya-kaya mo yan.